sinasabi nilang mga bagong bayani, 18 Marines na dishonorably discharge sa serbisyo. Merong estafa, merong pinatanggal ng asawa sa serbisyo dahil sa pagkakaroon ng maraming pamilya. Merong kaso ng insubordination at marami pang iba. Yung mga kaso, di po kasi naging mabenta ang rally ni Tanda. Sa tingin po ba niya, makakapaldo na naman siya sa rally nila Singson? Ito pa lang si Baligod, Attorney Baligod, talagang talamak na sa kasinungalingan. Ito pa lang si Baligod, hindi ito yung unang pagkakataon niya na nanira ng damay ng mga politiko. Noong unang panahon, hindi panahon ng Hapon. Naging biktima pala ng pukinang-inang Baligod na 'to, yung yumaong si Senator Miriam Defensor Santiago na pinaratangan na namera din sa gobyerno dahil sa katiwalian. So kung titignan natin ang track record nitong si Baligod, kahayupan ang dala nito sa bayan. Eto ang prueba diyan. Ito, 16 seconds lang 'to, pakinggan niyo mabuti. Sabi ni Alfred, naglabas daw ng 450 million si Chavit para kay Defecto at saka si Baligod. Okay. Ng pagtanggal sa lisensya ni Atty. Levito Baligod. Yan ay matapos naman aminin ni Baligod na siya ang gumawa ng listahan ng mga natransaksyon naman ng dati niyang kliyente na si Benur Louie. Lumabas sa umano'y Louie list ang pangalan ni Santiago. Maring itinanggi ng senadora na sangkot siya sa pork barrel scam. Ito, kita nyo dinamay si Miriam Santiago, yung idol kong senadora noon. Manang Jean Ravara, thank you muli sa iyong pakulay. Special shout out again kay Boss Terry. Hindi, magkasimpogi na lang kami ni Boss Terry. At saka si Cyrus, shout out Cyrus. Oh, thank you so much. Arigato! Thank you kay Manang Jean. Sino to? Drew at Drew0515. Good morning. Yan siya. Yan. Yun lang. At saka kay Mare Ami Pusong ng Facebook. Ay! Nasa UK ka na? Bakit ganun? Bakit ka tumakas? Abangan mo ako sa May Tulos. Salubungin mo ako dun. Doon sa English channel. Pero ako lalangoy ako, hindi ako dadaan sa English channel. Enjoy your vacation. Pare, alam mo, napasalubong mo sa akin magnet sa rep. Rep magnet Gusto ko yung malaki. Kasi laki ng rep. Okay? Smiling Grape, shout out. Thank you for sponsoring this live stream. Tinatanong ko kanina, ano yung ginagamit ni Manang Beth Ariola? Hindi ko maalala yung Smiling Grape mo, kaya yung yung totoong pangalan mo binanggit ko. Yun na. Touch move na yan. Thank you, Mami Smiling Grapes. Ayan, sino ba? Brian Baltasar, good morning. Kay Emilia Agustin, good morning. At saka yung mga paparating pa na na-delay ng konti. So, eto naman ngayon, kinakargahan. Kahit na alam natin napaka-imposible ng mga tinutukoy na sina Ronnie Guillermo Shot, kahit alam natin napaka-imposible yung mga revelations na mga sinasabi lang mga bagong bayani, mga marino, alam naman natin malayo sa katotohanan, lalong-lalo na ang dami ng dispalko na pinapangalanan nila na kahit na hindi pa naman miyembro ng pamahalaan, sinasabi na nangulimbat na at yung amount mismo, yung halaga mismo na sinasabing i-deliver nila ay napaka-imposible, 805 billion. Ang rep magnet kasi laki ng noo mo, pwede. Hindi pwede, gusto ko kasi laki ng rep. Kung hindi kasi laki ng rep namin, wag na lang. Ay,
Yan na lang. Alam ko na ipapasalubong mo sa akin Maring Ami. Pumunta ka sa Big Ben. Ah, batuhin mo yung relo. 'Pag nalaglag yung isang kamay nun, iuwi mo. Yayaman tayo dun. Oo. Sabi dito, Love Sapphire, Gina Guevara, shout out diyaw, at saka nandyan si Elena, Balae Elena Ilarde, shout out sa'yo diyan sa Hong Kong. Oh, yun na lang ipasalubong sa akin, o isang parte man lang ng Big Ben. Gusto mo taktakin mo yung bagbagin mo yung tile. Iuwi mo yung memorabilia natin yun, ikakahon natin. Tapos lalagyan natin ng picture mo. Dapat may selfie ka, Oh, yun lang. Kaya napaka-imposible, dinade-debunk yung mga ito lang, Ito lang. Lagi nilang ini-expose nila na galing kay Saldico papunta sa mga pulitiko, okey? Pero bakit hindi nila binabanggit kung saan galing yung pera at bakit at kung paano napunta yun kay Saldico? Wala, 'di ba? Wala. Basta ang hina-highlight nila, napunta kay De Lima, napunta kay Trillanes, napunta kay BBM, napunta kay, Martin Romualdez. Pero bakit imposible naman na walang nag-deliver sa kanila? Imposibleng hindi sila ang bumuhat nun papunta sa opisina. Ano yon? Iniisa-isa na binuhat ni Saldico yung mga maleta? 'Di ba kailangan natin makita yung source? At wala rin pong wala rin pong, katotohanan yung sinasabi lang ano yon, galing sa kaban ng bayan na sa Philippine Treasury, napunta kaagad kay, Saldico. Nasaan ang black and white niyan, 'di ba? 'Di ba kung tutuusin ang pundo ng DPWH, 'di ba, ay mapupunta muna sa DPWH. Tapos sila magdi-distribute sa mga kontraktor. Ibig sabihin si Saldico na lang ang nag-iisang kontraktor ng Pilipinas? Napaka-imposible, 'di ba? Kung sinasabi nilang yung mga idineliver nilang pera ay para sana sa flood control. Kaya lang, ngayon nga at nakikita natin na kung gaano kasinungaling itong si Baligod, at saka yung kanyang mga katauhan, ngayon sinasakyan naman ito. O eto, pinagmamalaki nila, bishop, isang mataas na personalidad sa simbahan, siya ang makakapagpatunay, yan ang banggit nila. Eto, ewan ko ba kung bakit kasi nag-witness pa 'to, pumirma pa 'tong si Bishop, magkano kaya? Sabi dito, Bishop on Bagman affidavit, I signed as witness but can't attest to its truth. Yun lang, pirma ka ng pirma. Kaya hindi mo pala mapapatunayan na yan ay totoo. Dapat dito sa obispong 'to mangumpisal sa'kin. Kailangan magdala ka ng itim na pato, Bishop, kasi kung hindi ka mapapatawad ng, ewan ko kung sinong pagdadasalan nating dalawa. Ayoko namang idamay ang Panginoon ko. Kung gusto mo sa Panginoon ng iglesia puwede. Kaya unti-unting nade-debunk, unti-unting namamantsahan yung mga affidavit nung mga pero ako, hindi dapat makaligtas yan. Dapat, bakit wala ni isang senador? Bakit wala ni isang congressman na gustong i-amend o rebisahin yung batas para sa mga sinungaling na mga whistleblower at mga witnesses? Kailangan pabigatin na rin natin ang parusa kasi nilalaro na lang tayo ng mga balasubas. Kung puwede nga lang ibitayin yung mga sinungaling. Oo. O di kaya, ilagay sa plaza at sunugin. Yan yung ipalit natin kay Judas tuwing mahal na araw. Puwede, 'di ba? Bakit wala, wala akong nakikita, wala akong napapansin na mga mambabatas na gustong palitan at amyendahan ang batas para sa pagpaparusa ng mga sinungaling na nanggugulo sa bayan. Baka naman kasi pare-pareho sila. Sabi ng kapitbahay. Ah, eto, eto dahil diyan sa bali-balitang 'yan, eto, binanggit na kasi mga sinungaling po sila, kaya sila din ang eto binanggit na, nakakatunog na si Ping Lacson. Sa akin,
mukhang merong political color. O ayan, ang sabi niya, political color. Mukhang merong destabilisasyon. Aray. Sila din kasi ang matatamaan, mga mambubutas na yan, sabi ni Aladdin Santos. Lumabas ang mga 18 Marines di umano. Nagkaroon ng rally. Tapos, ang natutunogan ni Ping Lacson, merong kudeta, may gulo pampulitika. Nagkataon na lang ba na biglang labas ang isang tao na taga-iglesia? Okay. Eto kahapon, nagulat ang lahat dahil biglang pagpapahayag at paglabas sa ere ng isang mataas